Nung nakarang linggo, tayo ay kinuha natin ang mga pambungad patungkol dito. Yung kahigtan at kahalagaan ng pag-aaral sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakuha natin yung una na kasama rito ay ang unang tunay na mauunawaan natin ng religiyon, ang ating relihiyong Islam sa pamamagitan ng pag-aaral sa talambuhay ni Propeta. Fahmul Islam bishaklin a'mak. Ibig sabihin, hindi natin tunay na maintindihan ng Islam kung wala ang pag-aaral sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ziyadatul mahabba li Rasulillah. Hindi natin lubusan na matutuklasan o mamahalin natin si Propeta kung hindi natin pag-aaralan ang kanyang talambuhay. Nakuha natin, nagbigay tayo ng mga halimbawa nito, ay hindi mo ang isang bagay, isang tao, pag hindi mo siya alam, hindi mo kilala, hindi mo matutuklasan, paano mo siya mamahalin? Ang ating relihiyong Islam, ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng pagtuklas at pag-aaral ng malalim tungkol sa ating relihiyong Islam. So kinakailangan yan. Ganon din ang mga pag-unawa o tashri'u bil fiqh fi syariah. Paano natin maisa sa buhay ang patungkol sa mga batas ng Islam, maintindihan natin ang batas ng Islam, maunawaan natin ito maliban sa kailangan natin magkaroon ng sapat na kaalaman sa talambuhay na naganap kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil dito natin makikita ang tunay na larawan ng Islam. Bakit ito nangyari? Bakit niya ito pinahintulutan? Bakit niya ito ginawa? Dito natin maintindihan. Pang-apat, nakuha natin yung at-tawjihu al-ma'nawi at-tarbawi. Si Propeta ang ehemplo, siya ang halimbawa, siya rin yung tunay na paano tanggapin ng ating mga gawain ay nakasalalay sa kanyang mga gawa at turo. Tao ka, tao tayo, tao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pwedeng magbago ng pagbabago sa pagsamba. Maaring nagkakaiba-iba ang ating mga ugali dahil sa ibang magulang, lugar, pamilya tayo nanggaling, pero may pag-uugali si Propeta Muhammad na yun ang dapat nating tularan. Minsan may sarili ka na yun ang original mo eh. Pero sa pag-aaral kay Propeta Muhammad, minsan naalala mo, hindi iyata ito ayon sa turo ng pag-uugali ni Propeta Muhammad, so doon mo nababago dahil siya yung halimbawa, ehemplo. Siya yung dapat tayong maging. Although mahirap tayong maging katulad niya dahil siya ay propeta, pero yun sana ang dapat tayong maging katulad niya. Kaya ipinadala siya bilang rahmatan lil alamin, habag at awa sa sangkatauhan. Bilang kadagdag dito, panglima, ay dahil sa gantimpala, nilul ujur wa thawab. Batid nyo ba na ang pagsakilos, pagsagawa sa mga gawain ni Propeta Muhammad ay meron tayong gantimpala? Correct. Buhay natin dito sa mundo, pagsamba. Paano mo sasambahin ng Allah? Sa katulad na ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ulitin ko, hindi ka pwedeng magbago ng pagsagawa ng ritual o pagsamba sa Islam. Kailangan na aayon sa ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. May gantimpala ang bawat kilos, salita ng pagsunod natin sa mga turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pang-anim, at-tashabbu bir Rasul. Aywan ko, tayo dumaan minsan nung tayo ay nagbibinata. Lahat tayo nagdumaan ng pagkabinata. Noon, ngayon hindi ka na binata. Lumagpas ka na sa pagkabinata. Kapatid Ismail. Yun yung tinatawag edad na age of puberty. Pagbibinata. Sa edad na yun, doon tayo nagdidiscovery ng sarili natin. Ano tayo? Sino tayo? Minsan sa psychological point of view, dito naglalaban minsan yung kasarian ng tao.
Kaya ang tao, pinipili niya at kung sino yung dapat siya. Dahil depende sa environment, depende sa nakakasama mo. Ang punto rito mga kapatid, tashabbu bir rasul, sa oras na tayo ay nagkakaroon ng sapat ng kaalaman kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya yung nagiging idolo natin. Manmanan mo sa edad na ikaw ay nag-14, 15, naglalaban kung ano yung gusto mo o kung ano ka. Kung sino nakikita mo na inahangaan mo, example, mga aktor, mga artista o kahit sino, parang yun ang gusto mo. Minsan sa kabataan mo, ginagawa mo sa pananamit, kasuotan, paglalakad, sa mga aksyon. Kasi doon yung oras na yun. Dahil nakikilala mo, dahil inaangahan mo, paano mo hahangaan si propeta kung wala kang alam sa kanyang talambuhay? Dahil dito mga kapatid, dito nagaganap na ikaw ay parang nagiging katulad ni propeta sa mga gawain at turo sa pamamagitan ng malalim na pag-aaral sa kanyang talambuhay. Pangpito o pangwalo mga kapatid, an-najatu minad dalal. Yung maproteksyonan ka, magkaroon ng sapat na gabay mula sa kadiliman. Pag wala kang alam sa talambuhay ni propeta at hindi mo alam ang kanyang mga turo, sunnah, ikaw pa rin ay tanggapin mo ikaw ay nasa kadiliman. Dahil ang tunay na liwanag ng turo ng Islam ay sa pamamagitan ng buhay ni propeta. So sa pamamagitan ng pag-aaral sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Kaya dapat ang isang Muslim, siya mismo sa sarili niya, alam niya na siya ay may nagbago. Dahil kung wala rin, patuloy ka na sa dilim. So yun ang turo ni Propeta, na tayo ay nasa mula sa gusto natin ng tagumpay, gagawin mo ang paraan kung paano siya ay nagtagumpay. Dito tayo magtatapos mga kapatid dahil sa kaiklian ng oras natin, ash-shafa'atu yawmal qiyamah. Ash-shafa'atu yawmal qiyamah, si Propeta Muhammad, siya lang ang pinagkalooban ng biyaya ng Allah sa lahat ng mga propeta na siya ay magkakaroon ng mamamagitan sa kanyang mga tagasunod. Alam natin yan sa mga naunang nabanggit natin sa mga hadith. Si Propeta Adan alayhi salatu wasalam, hindi siya mamamagitan. Ganon din si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, si Noah, si Musa, si Isa. Sasabihin nila, punta kayo dyan kay Muhammad, at sasabihin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ha Nabi, ako ito si Muhammad na magbibigay ng mamamagitan sa inyo. Ibig sabihin, kung sino ang hihilingin ko sa Allah na tanggapin niya sa paraiso sa pamamagitan ng aking mga dua at panalangin, tatanggapin niyo ng Allah. Yun ang ibinigay ng Allah kay Propeta Muhammad na hindi pinagkaloob sa ibang propeta. So bilang ikaw ay tagasunod ni Propeta Muhammad, nawa ang pagpapala, habag at pagbati ng Allah ay mapasa kanya at sa lahat ng mga sumusunod sa kanyang mga turo. Ikaw rin ay mapapabilang doon sa bibigyan niya ng syafa'ah. Mamamagitan siya sa iyo. Pwede ka makapasok sa paraiso sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga turo. At ikaw ay napapabilang sa kanyang mga umma. Pero, correction, hindi lahat ustad. Bakit? Bakit hindi lahat? Umma ako ni Propeta Muhammad, huling tao sa sangkatauhan. Oo, ang tatanggapin ng Allah na kasama ni Propeta na mapapabilang siya sa mga umma o tagasunod ni Propeta Muhammad ay yaong sila na sumunod sa yapak na turo ni Propeta. Ikaw at ako ngayon na nakikinig, kung tayo ay hindi sumusunod sa turo, yapak na pinag-iwanan ni Propeta, sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, di hamak na hindi ka kabilang sa umma ni Propeta. Yun ang kondisyon mga kapatid. So paano ka mapapabilang? Huwag kang gumawa ng mga gawain na pabago sa Islam.
na ngayon ay nagsisikalatan na ang mga iba nang nagsasagawa ng mga pabago sa Islam. Paano sumamba sa Allah, pagdiriwang ng mga na hindi pinagdiriwang at hindi pinahintulutan ng Islam at hindi ginawa ni propeta. Yan ngayon ang mga pabago na ginagawa ng mga iba sa atin ngayon. Sa araw ng paghukom, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yadkhulul janna ma'a haula'il anbiya wa huwa la yadkhulul janna illa man yattabi'u ummatuh. Si propeta sallallahu alaihi wasallam ang siyang unang mga propeta na papasok sa paraiso. Na siya yung pinakahuling propeta. Tingnan niyo ang pribilehiyo na ibinagkaloob ng Allah kay propeta. Unang propeta na papasok sa paraiso, na siya yung pinakahuling propeta. At hindi siya papasok sa paraiso na mag-isa. Ayaw niya yun. Gusto niya makapili. Gusto niya makasama. Ang kilala at hindi niya kilala na kanyang mga kaibigan o matalik na kaibigan na itinuturing niya. Subhanallah. Si propeta hindi siya selfish. Hindi siya makasarili. Minsan nandun siya sa Quba, sa Baqi, sa Medina. Sabi niya kay Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, anna ishtaqtu li asdiqai aw li ahbabi. O Abu Hurairah, ako ay nangangaliw o gustong-gusto ko makasama, makapiling o namimiss ko ang mga tatalik kong kaibigan. Pangiti si Abu Hurairah na matalik na kaibigan ni propeta. Sugo ng Allah, hindi ba kami ang iyong mga matatalik na kaibigan? Ngumiti si propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Abu Hurairah, kayo ang mga kasamahan ko. Kayo yung mga kapiling ko. Itinuturing ni propeta na matalik niyang kaibigan na gustong-gusto niyang makasama ang makapiling ay yaong sila na hindi nila ako nakita. At hindi ko rin sila nakita. Ngunit sila yung mga tao sa mga huling panahon na maniniwala sa akin at gagawin nila ang aking mga ipinag-iwanan na turo na sila ang gusto kong mga makasama. Allahu Akbar. Ya Allah, ipabilang kami sa sumusunod kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa araw ng paghukom, papasok siya sa paraiso, lahat magka-claim na papasok sa paraiso ang mga kamusliman, sasabihin sa kanya, ya Muhammad, yunadi Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'arifu mada fa'la ba'dak. Hindi mo alam at batid ang mga ginawa ng mga yan, ikaw ay namayapa. Kaya ang tatanggapin at makakasama ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa paraiso ng Allah ay yaong sila na mga tao na tunay na sumunod sa yapak at turo ni propeta na hindi nagdagdag, hindi nagbawas, hindi nagpabago. Manmanan ninyo ngayon ang mga ibang mga kamusliman na mas magaling pa sila kay propeta, na gusto pa nila unahan si propeta sa pagsamba at sa pananampalataya. Yan yung mga lumalagpas sa guhit. Bro, kapatid, ang Islam nasa tama lang. Kumbaga, sa pagsasalarawan, meron tayong katalog. Meron tayong libro. Hindi ka maliligaw kung susundan mo yan. Ngayon, kumbaga sa direksyon, meron tayong mapa. Pag umiba ka, ligaw ka. Pag dumiretso ka, na yan ang sinunod mo, ganun ang Quran at Sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pag yun ang ginawa natin, insyaAllah kasama tayo at mapabilang sa mga taong tunay na tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Ngayon mga kapatid, dadako tayo sa kapanganakan ni Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabanggit natin yung una, si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ni Propeta Isa at kay Propeta Muhammad, ilang taon? Ilang dekada? 570. Ha? 570? Ilan? 600, di ba? Very good. May mga nagsabi 400 years, 500, 570.
Ang eksaktong nakaramihan ng mga pantas, 600. Or humigit kumulang 600 dekada o taon. Hindi dekada yun siglo. No? Yung 100 years, ano tawag doon? Century. Tama, very good. 6th century, after the 6th century, na ipanganak si propeta pagkatapos ni Isa alayhi salatu wasalam. Si Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam ay bago siya ipinanganak ay mayroon ng mga pangitain na di pangkaraniwang sanggol. Napanaginipan ni Abdul Muttalib si Muhammad na ipinagbubuntis pa lang ni Amina na may parating na liwanag sa Makkah. Ibig sabihin ang Makkah madilim. Nasa Jahiliya. Bakit ba hindi Jahiliya? Bago dumating si Propeta Muhammad, nawala na si Propeta Isa. May mga sumunod, tumaliwas, nakalimutan lahat, hanggat dumating ang pagkakataon na sa Makkah ay si Amr ibn Lu'ay na mula si Amr ibn Qusay Lu'ay. Si Amr ibn Lu'ay na mula sa pumunta ng Yaman at kumuha ng mga asnam, mga ribulto, at sinasabi niya, ito ang mga dapat tayo magpuri, magpugay, ang mga hiling natin, ito sinamba nila doon sa Makkah. Doon mismo sa Kaaba ay mayroong 360 mga iba't ibang uri ng mga pangalan ng mga barahala ng mga imahe. So hindi pala bago ito sa atin. Kung may mga Kristiyano, Hudyo o may mga ilang mga Muslim ngayon na mayroon silang mga inaalaala ng mga larawan, mga imahe, ito pala ay nakagistan ng mga ninuno natin. Dinala ni Lu'ay at doon nagkaroon ng kadiliman at jahiliya ang Makkah. Bago ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga kalalakihan nag-aasawa ng ilang karamihang mga babae na kasal ka o hindi ka kasal, gawin mo sim-sim sawa-sawa, yalla sawi. Lahat ginagawa. Waktul jahiliya. Oras ng kadiliman. Oras ng kamangmangan. Na ang ginagawa ay ano ang gusto ng sarili, gusto ni Satanas, wala silang batas, kundi masunod ang kanilang sariling kagustuhan. Ang mga babae itinuturing na marumi dahil sa paniniwala nila na mayroon silang mga buwanang regla. Sila ay naupo sa isang upuan, kailangan bubuhusan ng tubig, kailangan lilinisin pa yan. Ang mga babae sila itinuturing na marumi at mga alipin. Pag-aasawain ng isang babae, 4-3 lalaki, walang problema yan. So marumi ang mga pag-unawa ng mga Arabo sa mga kababaihan, kaya ang mga Arabo noon ayaw din nila na magkaroon na may sanggol na ipinapanganak na anak na babae. Dahil marumi nga at hindi sila proud. Kinamumuhian ang mga babaeng ipinapanganak sa kapanahunan ng mga Arabo bago dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Inililibing ng buhay ang mga sanggol ng mga kababaihan. So, walang estado sa lugar ang mga kababaihan, ginagawang alipin, pinaparusahan, marumi ang trato sa kanila, ayaw nila magkaroon ng sanggol na bata na babae, at ginagawa ang lahat ng anumang karumal-dumal, pag-aaway-away ng mga tribo, kung sino mas marami makapangyarihan, yun ang nangunguna, hanggat dumating ang isang propeta na si Allah subhanahu wa ta'ala o ang ating tagapaglikha ay kailanman siya ay hindi magpapabaya sa mga huling mga pangyayari. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bilang isang huling propeta na magbibigay ng gabay sa sangkatauhan. Ustad, sinabi mo na hindi magiging pabaya ang Allah. Huling propeta si Muhammad. Bakit wala pang propeta na dumarating ngayon o
pagkatapos ni Muhammad. Kasi mas grabe ngayon ang mga nangyayari. Mas grabe ngayon ang mga ginagawa ng mga tao nang nagsigal, naligaw. Kung may ipinadala ng mga propeta noon sa kanilang pagpapabaya, pagpapaligaw sa kanilang sarili, so ngayon, hanggang bago mabuhay ang mundo, bakit walang propeta na darating? Sagot, mga taga LVM. Oh, mga LVM, bakit kayo walang darating na propeta hanggang mabubuhay ang mundo? Mas maggrabe ngayon ang ginagawa ngayon ng mga tao ngayon. Ginawang ganap na. Ginawa ng ganap. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam Khatamul Anbiya. Hindi ka ba pwede magsabi? Sana mayroon. Dapat mayroon. Kasi nangaligaw na eh. Ha? Marami nagpapanggap. Marami nagpapanggap. Ano bro? May tagapalaganap? Bakit? Nung magkatapos ng mga propeta nung una, wala bang nagsipalaganap din? Babalik tayo sa general rule. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Hindi natin pwedeng i-question ng Allah sa gusto niya na bakit walang propeta na darating. Siya mismo nagsabi na Khatimul Anbiya. Siya ang pinakahuling propeta. Wala nang propeta darating. Kasi kung kukunin natin logically, bro, bakit kailangan pang may darating na propeta na mayroong Quran na hindi magbabago noon, ngayon, magpakailanman? Ang mga naunang kasulatan na bago, pinalitan, pinaslang ang mga propeta. Ngayon, hindi natin pwedeng sisihin ang Allah na bakit hindi ka nagpadala ng propeta, dahil mismo ang Allah nagsabi na huwa khatimul anbiya'il mursalin, ang sinong sumunod sa yapak turo ni Muhammad sa Quran at ang kanyang mga gawain hanggang maggunaw ang mundo. Sinong sumunod dyan? Kristiyano, Hudyo, Muslim ka man, hindi ka malilikaw dahil ikaw ay nasa tamang landas. At wala nang dapat darating na ng propeta. Dahil ganap na ang Islam, ganap na ang huli na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung tutunghanin mo, bakit magkakaroon ng bago pang propeta para igabay ang mga tao na ito kung mayroon na nga na pinakahuli na kung sino ang sumunod sa kanya, siya ang tunay na tagumpay sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. So, hindi na pwedeng dapat magkaroon. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang nangyari, ganun din si Amina. Si Amina bintu Wahab, na siya ay nanaginip na may lumalabas kanya na liwanag. Bago niya ipagbuntis si Muhammad, may nagsabi nung siya ay pinagdadalagang taon na niya si Muhammad. Nung ito ay napanaginipan niya, daman niya sa kanyang sarili na hindi ito pangkaraniwang itong sanggol na ito. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bago maganap na ipinanganak siya, ay naganap ang sinasabing Amul Fil. Ang Amul Fil ay taon ng ilipante kung tawagin. Nangyari kasi, ayon sa mga kasaysayan, si Abraha al-Habashiyo, makapangyarihan sa kapanahunan niya, nagpagawa siya ng napakalaking simbahan. Dahil sa pagkainggit niya doon sa mga tao doon sa Makkah, sa Kaaba, sa Blackstone, na ito ay dinadayo ng lahat ng mga lugar. Yaman, Syria, Egypt, lahat ng dapit lugar, dinadayo ito. Dahil ito ang lugar ng kalakalan. So para mawala ang atensyon doon ng mga tao, nagpagawa siya ng pinakamalaking simbahan na huge, mataas, magarang, o ano ba yung tawag sa matataas na building? Matarik? Matayog. O tama. Matayog. Ibig sabihin, gumawa siya ng kaiba-ibang
kaiba-iba. So, doon napunta yung mga, na-divert ang mga atensyon ng mga iba. Uy, ano ito, mayroong ganyan. Mayroong mga taga-Quraysh na papabilang doon. Ang ginawa niya, isang riwaya, pumunta siya doon sa simbahan na yun, dinumian niya. Yung iba, mayroon siyang kinuha doon. O mayroon siyang ninakaw doon. Yun ang mga riwaya doon. Dinumihan niya, mayroon siyang kinuha doon, sinadya man o hindi. Ito ay nagbunga dulot sa pagkapuot at galit ni Abraha. Kaya ang ginawa niya, hindi ko to palalampasin. Gusto ko, kasi una pa lang, tignan nyo una pa lang kung bakit niya ipinatayo bilang selos doon sa Kaaba. So ngayon, nagkaroon siya ng valid reason na para lusubin ng Kaaba. Dahil alam niya hindi niya kaya, malalakas din kasi ang mga Quraysh. Sa kapanahunan ng mga Quraysh, malalakas sila. So, dahil doon, sabi niya, ito na yung tamang pagkakataon na inaantay ko na maging valid ang reason ko na lusubin ko ang Kaaba. Karamihan sa kapanahunan niya, yung mga malalaking mga elepante, kanyang pinaghanda at lumusob sa Kaaba para sirain, wasakin, maghiganti sa ginawa ng mga taga-Makkah. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran sa Suratul Fil, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hindi mo ba nakita, Muhammad, kung ano ang itinalaga na ginawa ng iyong Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kasamahan at pamayanan ng mga fil, ang mga elepante ito. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Hindi mo ba alam at batid, O Muhammad, na anuman ang kanilang inaasam o nilalayunin para siraan at wasakin ang Makkah, na sila mismo ang nasira. Hindi ipinahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na masira ang Kaaba na ito, ang Makkah. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. At nagpadala ang iyong Panginoong Allah ng mga uring ibon. Anong ibon to? Ababil. Ano ngayon yung ababil? Naipakita natin yung picture dito noong unang panahon. Ababil. Ngayon buhay pa itong mga ababil. Hindi niyo ba nakita? Anyway, sabi dito ng mga pantas, ang mga ababil na ito na mayroon silang tinamaan o bawat isa sa kanila nakasulat ang mga pangalan ng mga tao o elepante na kung saan ihuhulog ang kanilang mga uri ng parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na para hamakin ang mga taong ito na lulusob sa Makkah. Hanggat ang mga pinakamalakas ng mga elepante lusob, pero wala silang kapahintulutan dahil doon pa lang hindi na pinahintulutan ng Allah na makarating sila sa Makkah. Nangihina ang kanilang mga tuhod hanggat sila ay hindi na makalakad at dumating ang mga tyrant ababil na itong mga ibon, nawasak at nangamatay ang mga taong ito ni Abraha. Nangyari ang mga ilang buwan, ilang araw, dito ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madilim na, kamang-mangan na ang nangyayari sa Makkah, sobra na ang nangyayari. Darating ang propesiya ni Isa na anak ni Maria na may darating na propeta pagkatapos niya na ang pangalan niya mismo ay si Ahmad na nabanggit sa Quran. Min ba'di ya'ti ismuhu Ahmad. Pagkatapos ko, sabi ni Isa na ang pangalan niya ay si Ahmad. Sa Biblia, meron ba nabanggit niya na mayroon darating na propesya pagkatapos? Meron din, hindi ba? So nangangahulugan lamang na mismo talaga si Isa na isang propeta na nagsabi na meron din propeta pagkatapos niya. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinanganak siya sa araw ng Lunes. Anong araw? Bakit hindi Martes?
Yun ang itinakda. Lunes. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ana wulidtu yawmul ithnin. Wa yawmul ladhi wulidtu fi fa uhibbu an akuna sa'iman wa bu'ithtu fihi fi ma'na ladid." Itong araw na ako ay ipinanganak sa araw ng Lunes, kaya ako ay nagagalak na ako rin ay nag-aayuno sa araw ng Lunes, at ako rin ay ginanap na naging propeta sa araw ng Lunes, at ipinanganak siya sa araw ng Lunes sa 12 ng Rabiul Awwal. Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Ibig sabihin, 3 buwan sa Hijri. Okay? Ngayon, Rabiul Awwal na 12, Ustad, teka lang, hindi ba namatay si Propeta Muhammad ng Rabiul Awwal na 12? Oo. Yun ang sinabi ng mga pantas. Nagkaisa ang karamihan ng mga pantas ng mga ulama, al-muassirin, wal-mutakaddimin, wal-muakhirin. Ang unang mga pantas sa pangkasalukuyan at sa ngayon ng mga ulama, namatay si Propeta Muhammad ng 12 araw ng Rabiul Awwal. Pero yung kapanganakan, hindi nagkaisa lahat ng mga ulama. May nagsabi na ipinanganak siya ng 8 ng Rabiul Awwal. Ipinanganak siya ng 9. Ipinanganak ng 12 araw ng Rabiul Awwal, 23 Rabiul Awwal. Meron din nagsabi na 1 Rabiul Awwal. Walang nagkaisa na sinabi na ipinanganak ng 12. Pero ang majority, 12 araw ng Lunes. Bakit mo yun sinasabi, Ustad? Gusto kong sabihin at ipamalas at sabihin sa mga tao na mahilig magdiriwang ng kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tutunghayan natin ayon sa ibang mga pantas, ang 12 ng 12 ng Rabiul Awwal, yan ang kamatayan ni Propeta Muhammad. Parang alalaong baga, nagsisaya kayo sa pagdiriwang ng kamatayan ng propeta. Kaya sa Islam, bawal magdiriwang sa anumang uri ng pagdiriwang. Maging National Day, maging Mother's Day, maging birthday, maging New Year's Day, o anumang day na yan na ngayon na nakikita natin. Maliban sa Idul Fitr wa Idul Adha. Hada huwal mashru' lil muslimin. Ulitin ko, kasi Sheikh, Ustad, sinasabi nyo ang Islam ay ganap. Ginawa ni Propeta, yun lang susundin natin para hindi ka mabago, hindi ka mangaligaw. At ang Islam, alhamdulillah, anong ginagawa natin? Nasisiyahan tayo sa uri ng pagsagawa at pagdiriwang. Hindi kailangan magdiriwang tayo na nakikibagay o nakikitulad sa mga iba. At hindi rin kasi maiwasan yan. Dahil propesiya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sa mga huling panahon, kapatid na Fuad, ang gagawin ng mga tao ay susundan nila ang yapak ng mga nauna sa kanila. Maski pumasok sila sa lungga na pinakamaliit na butas, gagawin nila, papasok ang mga kamusliman sa katulad ng mga kultura, tradisyon, pagdiriwang, uri ng mga anumang gawain. Sino ito? Ang mga Yahud at mga Nasara. Sabi ni Propeta, sino pa? Yan ngayon ang nangyayari. Kaya ngayon, meron ako mga pinsan, may mga kamag-anak, may mga pamangkin, may pamilya. Ayoko na magsabi sa inyo, pamilya ko mismo, nagsiselebrate ng birthday, naggaganito, ganito. Anong magawa ko? Sinasabi ko sa kanila, wag nyo gawin. Kaliwali si Ustad. Importante na sabi natin, di ba bro? Ang gabay sa Allah, ang sa atin ay ang pagpaparating. Maniwala ka kung hindi, kaliwali. Importante, hindi ka tumahimik, kapatid na Abdullah. Ang mahirap, nakikita mo yung mga kapatid mo, pamilya mo, nagsiselebrate, ginagawa mo, nakangiti ka lang. Ito tayo. Sige, kain ako. Hindi ka nagsasabi. Bilang isang Muslim, alam mo na hindi pwede yun. Sabihin mo, pwede ka namang magsabi na dalhin mo sa ikma. Alam mo, maski gusto ko yan, pero bawal talaga yan sa Islam. Sana ngayon ginagawa nyo, sa susunod na taon huwag nyo na gawin. Maganda yun, magandang turo yung ganun. Huwag yung maghimagsik ka, bro, kapatid Abdullah. Darating ka doon, tapos
Sisirain mo yung mga cake, sisirain mo ang lahat, pinag-inom-inuman nila. Galing sa akin ang pera, wala kayong mga utang na loob, Muslim ako, wala kayong respeto sa akin. Nakatingin sila, nakanganga. Ito pala ang Islam. No. Diba bro? Yan ang teknik doon. Sasabihin mo sa asawa mo, halikan mo. Mrs., tigulang na ta. Ayaw na ni siya, kay dili naman ni siya mao. Tapos kikilitiin mo pa siya dyan. Ikaw naman talaga, bakit mo ako kinikiliti? Kasi bawal talaga yan sa Islam. Wallahi bro, sa pamamagitan niya, maaaring sumunod siya sa'yo. Dahil ang Islam, may hikmah. Maganda tayong makitungo. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinanganak na siya ay yatim. Mama na yatim.